The Boss Husband. Credit to the author. 321 hanggang 27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang mga klasikal na gusali na itinayo noong panahon ng Edo ay magulo ngunit kaaya-aya. Habang hinahanap ni Justin ang silhouette, dumaan siya sa dalawang eskinita at nakarating sa isang hardin na nabuo ng mga bakod. Dahil taglamig noon, ang karamihan sa mga puno at iba pang halaman ay nalanta. Ang pula at dilaw na mga dahon ay nahulog sa mga tile at slate ng bubong na kung saan ay nakita ang ilang mga magaspang na beses. Ang mga sanga ng puno ay makikita sa pamamagitan ng bitik-bitik na mga bakod. Ang ilang mga talagang may edad na yew plum pine na berde sa lahat ng apat na panahon ay sumakop sa ilang espasyo sa looban. Pinong mga palamuti ang ginawa nilang hawakan ang berde na eksklusibo sa taglamig. Walang mga turista sa Bluestone Path sa harap ng courtyard. Hindi alam ni Justin kung hindi tourist site ang lugar o nagkataon lang na desyerto. Si Justin ay sobrang emosyonal dahil hindi siya nawala sa kanyang landas sa pagkakataong ito. Itinulak ng figurang nakasuot ng asul na tubig na palda ang kahoy na pinto ng patio bago tahimik na pumasok sa loob. Sumunod si Justin sa pintuan na dapat ay nakita na ang mga taon ng kasaysayan mula nang makita ng mga bakal sa kahoy na pinto ang kalawang. Gayunpaman, ang kapal, masa at texture ng madilim na kulay na kahoy ay nagbigay ng dignidad ng isang marangal na bahay. Nang mapansin niya na ang taong gusto niyang makita ay maaaring nasa loob, sa ganoong kalayuan, biglang nag-alinlangan si Justin. Tumigil ang mga yabag niya sa labas ng pinto. Marahas na ikinuyom ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim si Justin bago dahan-daang itinulak ang pinto. Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay ang artificial na bundok at isang batis ng tubig sa loob ng patio. Ang daloy ng tubig na tumulo sa maliit na pool ay dapat manatiling hindi nagyayelo sa buong taon. Ang mga siksik, ngunit madalas na pinutol na mga halaman ay nakapalibot sa mga blok ng mga sinaunang bahay. Damang-dama ng isa ang kamahalan ng mga sinaunang shogun sa pamamagitan ng eleganteng ngunit mapagbigay na disenyo ng mga gusali. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kaakit-akit sa mga mata ni Justin, dahil ang kanyang tingin ay nakatuon sa daanan sa harap ng mansyon sa kanyang tapat, mula nang siya ay pumasok sa lugar. Naalog ang kanyang palda nang bahagyang umihip ang hangin, na nagpapakita ng isang pares ng hubad na paa na may kulay ng nyebe. Mukha siyang kurbadang Japanese queens habang ang kanyang itim na buhok ay tinatangay ng malamig na hangin sa mukha, tila malamig at tahimik gaya ng dati. Wala pa ring emosyon ang mga mata niya. Ang nostalgic na mukha, posture at aura ay nagpatulala kay Justin kung saan siya nakatayo ng walang pag-iingat habang ang kanyang isip ay ganap na blanko. Sumunod ng mabuti, napakaraming masalimuot na eksenang napukaw ang kumilos na parang mabangis at marahas na alon habang sinisip-sip nila si Justin sa nakaraan. Sa isang lugar na nagyayelong panahon, mayroong maraming mga pine tree na natatakpan ng nyebe sa buong taon. Ang madilim at makapal na kalangitan ay nakalatag ng malabalahibo na nyebe. Isang batang nakasuot ng robo ang dumidiin sa kanyang braso kung saan bumulwak ang pulang dugo. Sumandal siya sa isang malaking puno habang ang lupa ng nyebe sa harap ng kanyang mga paa ay basang-basa sa dugo. Mapatla ang labi ng binata habang mapula ang mukha. Isang matalim at mabangis na kapaligiran ang namuo sa kanyang mga mata habang ayaw nitong maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, dahil sa labis na pagkawala ng dugo at mababang temperatura bilang karagdagan sa 3 araw ng tuloy-tuloy na nakakapagod na labanan, sa wakas ay hindi niya napigilan ang sarili. Ang paminsan-minsang pag-ungol ng mga Arctic wolves ay maririnig mula sa walang katapusang kagubatan ng nyebe. Sa sandaling ito, mahigit 10 armadong sundalo na nakasuot ng snow capes ang dumating sakay ng 2 armored vehicle na may kakayahang umakyat sa mga bundok. Huminto sila sa malapit na Dallas Days. Alam ng binata kung sino sila. Ang koponan ay isa sa kanyang mga kaaway, ang mga espesyal na puwersa na tinatawag na Snow Fox na lihim na sinanay sa Hilagang Europa, na dumating upang palibutan at lipulin siya. Madalas na nakikipaglaban sa mga kagubatan ng nyebe at mga bundok, masanay sila sa pakikipaglaban sa mga lugar na may nyebe kaysa sa iba.
Bumaba si Snow Fox sa mga armored vehicle ng maayos bago tumakbo sa mabilis ngunit komplikadong paraan habang sinimulan nila ang kanilang pulgada by pulgadang paghahanap sa kagubatan. Bumantong hininga ang binata bago muling naging pula ang kanyang mga mata. Ito ang ika-15 alon ng mga kalaban na kanyang nakatagpo. Ang nakaraang 14 na alon ay nabura lahat ng siya lamang, ngunit sa wakas ay nasugatan siya ng husto. Espesyal na ginamo ang mga bala ng kanyang mga kalaban para hindi makarecover ang kanyang mga sugat sa maikling panahon, kahit isang langib ay mahirap mabuo. Nangangahulugan ito na ang lakas ng kanyang katawan ay gugugol ng hindi mapigilan habang unti-unti siyang mawawala ng buhay. Gayunpaman, ayaw niyang mamatay. Isang mahabang talon ang dumausdas pababa sa palad ng binata mula sa kanyang manggas. Iyon na ang huling sandata na dala niya. Sa sandaling ito, biglang nabulunan ang isang sundalo mula sa Snow Fox na pinakamalapit sa kanya. May butas na bumukas ng matalim na sandata sa leeg ng sundalo. Habang umaagos ang dugo, bumagsak siya sa snow ground. Sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang matikas na binibini na ang katawan ay nababalot ng damit na camouflage ng nyebe, na naging dahilan upang ang kanyang mahabang buhok ang tanging kapansin-pansin sa lupa ng nyebe. Bago sinalakay ng ibang mga sundalo mula sa Snow Fox ang ginang, inikot niya ang maraming puno sa paligid na parang kidlat. Paminsan-minsan, ang maikling talon sa kanyang kamay ay maaaring maglabas ng kahangahangang tilamsik ng dugo mula sa lalamunan ng isang sundalo. Ang kanyang malakamatayang sayaw ay kaakit-akit ngunit nakamamatay. Nang ang isang maliit na pangkat ng Snow Fox ay nabura ng ginang, naglakad siya patungo sa bata ng walang sinasabi. Hindi pinansin ang intensyon ng binata, hinailan niya ang mga braso nito at ibinaba ang katawan bago binuhat ito sa kanyang likuran. Hindi ka ba umalis kanina, bakit ka bumalik? Umapaw pa rin ang dugo sa braso ng binata, dahilan para mabagal na basa ang damit ng ginang. Mabilis na tumakbo ang ginang ngunit hindi ito humihingal. Nang walang anumang emosyon, sumagot siya, bumalik para iligtas ka. Ako na ang mag-cover sa retreat sa pagkakataong ito. Ang mga misyon ay ganito, hindi mo na ako kailangang iligtas. Iniligtas mo ako sa rainforest, ibinabalik ko ang pabor, sagot ng ginang. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ng binata. Pinayagan mo akong magbulala sa katawan mo kanina habang hinahayaan kitang mabuhay. That was the deal. Tama, patas na kalakalan iyon, ngunit may iba pa akong utang sa iyo. Ano ito? Ikaw ang nagsabi sa akin na matuto akong magtiwala, at least mapagkakatiwalaan kita. Napakalambot talaga ng boses ng ginang habang siya ay napakalamig gaya ng dati, tulad ng mga nakakalat na katkan sa hangin. Sa isang gabi sa kalagitnaan ng tag-araw, ang lahat ay tila mapusok sa mga jammed street kung saan maririnig ang ingay ng nightlife. Sa rooftop ng isang 5 palapag na gusali, nakatitig ang isang bata sa maulap na kalye na may nakasabit na hindi magandang kalidad na sigarilyo sa kanyang bibig. Doon, may mga taong nag-aaway, may mga awtoridad na nagtataboy ng mga walang lisensyang food stalls at ilang taong na aksidente sa sasakyan ay nagtatalo. Mayroong iba't ibang uri ng mga tao na gumagawa ng iba't ibang mga aktibidad, na para bang ito ay isang buong magkaibang mundo. Ang bata ay nagsimulang manigarilyo hindi pa matagal na ang nakalipas at naging guman sa pakiramdam mula noon. Sa pagpasok ng mainit na usok sa kanyang baga, maaaring pansamantalang magising ang kanyang isip, dahilan upang maramdaman niya ang kanyang sariling pag-iral. Biglang may bumagsak na silhouette sa rooftop at dahan-daang naglakad patungo sa binata. Lumingon ang binata at tiningnan ang dalagang nakasuot ng water blue dress na nililipad ng hangin. Ang mukha na naging mature pa rin ay parang walang buhay na kahoy na manika gaya ng dati. Nagkita na ba kayo ng nanay mo? Nakangiting tanong ng binata. Oo meron, matamlay na sagot ng dalaga. Ah, nag-effort ka sa paghahanap sa kanya. Nahanap mo na rin siya sa wakas. Out of curiosity, he asked, nasabi na ba niya sa iyo ang tunay mong pangalan? Hindi naman pwedeng 17 ang tunay mong pangalan, di ba? Walang anumang emosyon sa mga mata ni 17. Habang nakatingin siya sa madilim na langit, sinabi niya, wala akong pangalan. Pati siya, pinatay ko siya. WHO. Yung babaeng nagsilang sa akin, 17 said. Ilang ulit na umubo ng marahas ang binata. Nabulunan siya matapos marinig ang sinabi nito. Malungkot na tanong niya, hindi naging madali para sa iyo na mahanap ang iyong ina.
Bakit mo siya pinatay? Kalmadong sagot ng 17, siya ay isang puta. Nagnenegosyo siya nang matagpuan ko siya. Tinanong ko siya kung sino ang aking ama na ang sagot niya ay hindi niya matindaan dahil marami siyang customer araw-araw. Sinabi niya na ang mga tao noon ay handang magbayad ng mataas na halaga upang makipaglaro sa mga buntis na babae, kaya hindi siya nagpalaglag. Gayunpaman, dahil hindi niya ako nais na gumastos, wala siyang sapat na pera. Ako sa tabi ng kalsada, kaya hindi ako binigyan ng pangalan. Tinanong niya kung may pera ako, at sumagot ako ng hindi. Tinanong niya ako kung gusto kong gawin ang uri ng negosyo kasama niya, dahil matanda na siya at gusto niyang ako ang magbayad para sa kanyang pamumuhay. Pinunasan ng binata ang uling sa kanyang sigarilyo habang nanatili itong tahimik saglit. Hindi mo ba naramdaman na masyado kang walang ingat? Base sa paraan ng pamumuhay niya, mas nararapat na mamatay siya. Kahit papaano ay hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera o pagtanda. Mas pinagpala siya sa ganitong paraan kaysa sa buhay. Alam mo rin na wala akong nararamdamang sakit kapag pumatay ako. Pagkatapos magsalita ng 17, tumalikod siya at inagaw ang sigarilyo sa kamay ng binata. Habang namumungay ang lamig sa kanyang mga mata, sinabi niya, hayaan mong sabihin ko sa iyo, 13, huwag manigarilyo ng ganitong uri ng bagay sa harap ko. Ayaw kong makita ang hitsura mo. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na ang dalaga. Sa sandaling iyon, isang patak ng luha ang nahulog mula sa kanyang mukha at lumutang sa lupa. Nang makita ang malasilwete na figure sa gabi, si 13 ay nagangat ng ulo at ngumiti bago kumuha ang panibagong sigarilyo sa bulsa ng kanyang kamiseta at sinindihan ito. Tanga, mas mabuting marunong kang mamuhi kaysa hindi marunong makiramdam. 322. Sa sanya ng Hainan, ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa mga gusali ng coastal resort, habang ang matataas na puno ng nyog ay umuugoy pabalik-balik. Dito, ang taglamig ay hindi maramdaman at ang isa ay hindi makakaramdam ng lamig. Sa labas ng isang Seaview Deluxe Suite ay isang maluwag na balkonahe. Mayroong 2 recliner sa balkonahe, bawat isa ay may sariling sunshade. Mayroon ding pool na may 10-10 metro kwadrado sa harap ng balkonahe. Ang malinaw at asul na tubig sa pool ay sumasalamin sa sikat ng araw. Nakasuot ng pink at asul na swimsuit, nakahiga sa upuan ang 2 willowy ladies na nakasuot ng sunglass habang ninanamnam ang tahimik na sikat ng araw ng hapon, habang basa pa ang buhok. Sila ay sina Marian at Talia na dumating para sa kanilang bakasyon. Marian, mas comfortable sa ganitong paraan. Matagal na tayong hindi nakakapagtiyaan ng ganito ka-relax na magkasama habang nagsisi-sunbathe, malumanay na sabi ni Talia. Kinuha ni Marian ang puting porcelain teacup mula sa maliit na mesa sa tabi at humigop ng kapansin-pansing British black tea, bago mahinang sinabing, oo. Sanay na si Talia sa pagsasalita ni Marian. Palagi na lang siyang walang malasakit. Dahil hindi pinansin ni Talia ang kanyang sagot, sinabi niya, sabi ng iba, sasali sila sa campfire sa tabi ng dagat. Pupunta ka ba? Ibinaba ni Marian ang tasa ng tsaa. Umiling siya, sumagot siya, na, maaari kang sumama sa kanila. Hindi ako sasama. Bagaman sa tingin ko ay tiyak na hindi sasang-ayon ang iyong personalidad sa pagpunta sa isang kaganapang tulad nito, bakit hindi mo subukan dahil pumunta ka rito kasama kaming lahat? Sigurado akong matutuwa ang iba sa iyong pakikilahok, sabi ni Talia habang sinusubukan niyang hikayatin si Marian. Alam mo ang pagkatao ko. Kakabahan lang ako sa ibang tao kung pupunta ako. Ayokong maging masyadong awkward ang atmosphere, sabi ni Marian habang mahinang ngumiti. Marahan na ba maantong hininga si Talia? Sige, hindi rin ako sasama. Mananatili ako para makasama ka. Dapat kang pumunta dahil ikaw ang pinuno ng departamento. Ikaw ang nangunguna sa koponan sa pagkakataong ito, habang ako ay dumating lamang upang ipahinga ang aking sarili, sabi ni Marian. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Talia. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagtanong siya dahil sa pag-aalala, Marian, mukhang masama ang pakiramdam mo. Nakipagtalo ka ba sa lalaking iyon? Kung ikaw iyon noon, hindi ka sasama sa amin ng walang magandang dahilan. Ang mga mata ni Marian sa ilalim ng salaming pang-araw ay walang anumang emosyon. Kinagat niya ang labi at hindi sinagot ang tanong. Napabuntong hininga si Talia. Okay lang kung ayaw mong sabihin.
Wala akong ibang ibig sabihin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kaya, alam ko, biglang sabi ni Marian. Thalia, okay lang ako. Sige. Pilit na ngumiti si Thalia. Lumingon si Marian para tingnan si Thalia. Sabi niya, Thalia, kung gusto mo si Justin, pakasalan mo siya sa hinaharap. Masasabi kong mahal ka rin niya. Nanginig ang katawan ni Thalia habang iniisip niyang mali ang narinig niya. Pagtanggal ng kanyang salaming pang-araw, makikitang puno ng gulat ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kalmado at magandang mukha ni Marian, tinanong niya, Marian, ikaw? Ano ang pinagsasabi mo? Iniiwasan ng dalawa ang paksa ni Justin sa tuwing magkasama sila dahil pareho nilang pinahahalagahan ang kanilang pagkakaibigan. Kahit na bahagyang nagbago ang kanilang damdamin dahil sa isang lalaki, maingat pa rin nilang pinrotektahan ang kanilang pagkakaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinabi ni Marian na hihiwalayan niya si Justin, at iminungkahi pa niya si Thalia na makasama siya. Si Marian ay mukhang hindi niya napansin ang pagkabalisa ni Thalia. In a dull manner, she said, sinabi niya na hihiwalayan niya ako sa loob ng ilang buwan. Pakiramdam ko ay walang katotohanan ang dahilan na ibinigay niya sa akin. Dahil wala siyang nostalgic, ganoon din ang kaso para sa akin. Pagkatapos naming maghiwalay, malaya na siya. Kung gusto mo siya. Pagkatapos ay susuportahan kita. Ito ang unang pagkakataon ni Thalia na makinig sa balitang ito. Logically speaking, pagkatapos niyang marinig ang ganoong balita, kahit hindi siya masaya, tiyak na walang masama, dahil ang lalaking mahal niya ay makakapiling na niya ng opisyal. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nabigo si Thalia na matuwa habang pinagmamasdan niya si Marian na mukhang malamig na akala ng isang tao ay hindi siya maaabala. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Marian, ano lang ang nangyari sa pagitan ninyo ni Justin? Bakit biglang nangyari ito? Hindi naman ikaw ang tipo ng tao na magiging ganito kawalang pakialam pagdating sa pag-ibig, di ba? Hindi napigilan ni Thalia na magtanong. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Anyway, maghihiwalay kami kung kailangan. Simula pa lang, hindi ko naramdaman na magkakaroon kami ng magandang kalalabasan. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Marian mula sa upuan bago tumalikod at naglakad papunta sa silid. Pagod na ako, magpapahinga muna ako. Bago pumasok si Marian sa silid, tumayo rin si Thalia, mukhang solemn na. Maghintay. Pinigilan ni Thalia si Marian. Huminto sa paglalakad si Marian. May gusto ka pa bang sabihin? Marian, kahit ano pa ang dahilan, sana hindi ka agad sumuko. Kung hindi mo siya mahal at ayaw niya sa'yo, hindi pa kayo aabot ng ganito hanggang ngayon. At least yun ang iniisip ko. I've been an outside party since the start, but I've never regret my decision, since I believe na lahat ng tao ay may karapatan na sirain ang relasyon nilang dalawa. Siyempre, lahat ng tao ay may karapatan na sirain ang relasyon nila. Hindi ko siya pinigilan sa pag-uwi kapag gusto kanyang makasama kahit na halos hindi ko siya matawagan, at sinusubukan kong huwag makita siya sa opisina. Minsan napapaisip ako. Bakit ba gusto kong tiisin ang paghihirap para matulungan kayong dalawa na mapanatili ang relasyon nyo, samantalang ako mismo ang gusto ko siyang pagmamay-ari? Gayunpaman, parati akong tanga, kahit ako mismo ay minamaliit ang aking mahinang ugali. Gayunpaman, nang bigla mong sabihin sa akin na hiwalayan mo si Justin ngayon, nang hindi man lang nilinaw ang dahilan, nakaramdam ako ng matinding sakit sa puso. Lungkot talaga ako, para sa iyo, at para din sa sarili ko. Pakiramdam ko, ang lahat ng bagay sa aking wakas ay isang pagkakamali mula pa noong una. Sa kasalukuyan, ang mga mata ni Thalia ay puno ng luha. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Marian. Lumitaw ang resolusyon sa mga mata ni Thalia. Kung isang araw, pagkatapos mong hiwalayan si Justin, nakasama ko si Justin at naging asawa niya. Sana ay malaman mo na hindi ito dahil sa paghinto mo, ngunit ipinaglaban ko ang sarili kong pag-ibig sa pamamagitan ng pagsusumikap. Hindi ito isang uri ng donasyon, ito ang aking trepeyo. Lumingon si Marian bago ngumiti ng nakakaawa. Thalia, sinabi mo noon na tiyak na hindi ka rin gaganap kung ikaw ang CEO ng Yellow sa halip dahil sinabi mo na mas mababa ka. Gayunpaman, ngayon, pakiramdam ko ay ako ang mas mababa.
Pagkatapos magsalita ni Marian, tumalikod siya at naglakad pabalik sa silid. Lumitaw ang makapal na madilim na ulap sa kalangitan sa hindi malamang oras. Dahan-dahan nilang hinaronggan ang sikat ng araw habang ang hangin ay nagsimulang maging basa-basa at malamig. Sa looban, tumingin si Justin sa makulimlim na kalangitan bago pumasok sa simple at eleganteng mansyon. Umupo ka, ipagtitimpla kita ng tsaa. Dahan daw ang lumuhad ang dalagang nakasuot ng asul tubig sa harap ng mababang mesa. Ang kanyang puting nyebe na mga braso at matikas na mga binti ay lumitaw lalo na kapansin-pansin sa madilim na silid. Ang isang set ng tsaa ay maayos na inayos sa mesa kasama ng isang bagong pakete ng espesyal na piniling tsaa. Pinipigilan ni Justin ang kanyang marahas na pagpintig ng puso habang siya ay mahinahong lumuhad sa tapat ng ginang. Ang kanyang tingin ay mahuhulog sa malamig at magandang mukha ng dalaga, at ang kanyang sinasanay na pamamaraan sa paggawa ng tsaa paminsan-minsan. Ang halimuyak ng tsaa ay kumalat sa hangin, dahilan upang sila ay maging kalmado at nakaka-relax. Hindi ko inaasahan na ang aking 17 ay marunong gumawa ng tsaa maliban sa pagpatay, sabi ni Justin. Pagkatapos ng mahigit isang taon sa Japan, nakalimutan ko kung paano pumatay, ngunit natuto akong gumawa ng tsaa. Naglagay ang 17 ng isang maliit na tasa ng tsaa sa harap ni Justin. At saka, hindi ako ang 17 mo. Ngumuso ng masama si Justin sa kanyang sarili. Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. You must hate me now, or even hate me. I can't blame you. You wouldn't have to go through that experience if it wasn't because of me. Akala ko matagal mo na akong iniwan ng tuluyan. Hindi ko inaasahang makikita-kita ulit dito. I didn't expect to survive that kind of situation. Hindi ko din akalain na makikita pa kita, malamig na sabi ni 17 habang nakayuko. Bakit ayaw mong makita ako ng 2 beses kanina? Tanong ni Justin. Itinaas ng 17 ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ni Justin na nagpupumilit na manatiling kalmado. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung makikita pa ba kita. Paano ngayon? Pakiramdam ko ay hindi kita dapat iwasan. Wala akong ginawang mali. Kaya kung putulin ang lahat ng pag-aalala ko pagkatapos kitang makita, sabi ni 17. Huminga ng malalim si Justin at tumango. Tama. Kasalanan ko mula umpisa hanggang dulo, samantalang ikaw lang ang biktima. Natahimik ang dalawa. Bago siya makilala, labis na hinangad ni Justin na makita siya. Gayunpaman, ngayong nasa harapan na niya ito, napansin ni Justin na hindi niya alam kung ano ang dapat niyang pag-usapan. Lalamag na ang tsaa. Uminom ka muna, sabi ni 17. Tumango si Justin. Habang inaalala niya ang nakaraan sa kanyang isipan, itinaas niya ang tasa ng tsaa at agad itong inubos. Tinamnam mo daw ang tsaa, sabi ni 17 habang nakakunot ang noo. Wala ako sa mood. Ibinaba ni Justin ang tasa ng tsaa at tinitigan ang walang pakialam na tingin ni 17. Nag-ipon ng lakas ng loob, tinanong niya, dahil buhay ka pa. Paano ang anak natin? 323. Bahagyang nanginginig ang kaakit-akit na katawan ni 17 habang namumula ang mga mata. Pagtalikod niya, sinabi niya, naiisip mo ngayon ang bata. Noon, bakit hindi mo inisip ang bata? Ako. Masakit na ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang utak ko ay parang pandikit sa oras na iyon, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Humph, malamig na singgal ni 17. Hindi mo napigilan ang sarili mo. Naisipan mo na bang kontrolin ang sarili mo? Naaawa talaga ako sa bata. Dahil sa isang ama na tulad mo, umalis siya ng ganito bago siya ipanganak. Naninigas ang katawan ni Justin nang maramdaman niyang namamanhid ang kanyang anit. Kung may ibang tao, makikita na nila ang mga nakaumbok na ugat sa kanyang noo. Umalis. Sa palagay mo ba ay ganap akong hindi masasaktan kapag nahulog ako sa karagatan pagkatapos ng pagsabog ng hindi namamatay? Galit na tanong ni 17, agitated. Muling tumahimik ang lugar, napakatahimik na parang patay ang lugar. Sa isip ni Justin, naalala niya ang iba't ibang okasyon sa nakaraan. Biglang namula ang mata niya. Napakahangin sa karagatan ng mga alon. Isang barkong pandigma na ninakaw mula sa militar ay dahan-daang tumulak sa internasyonal na karagatan.
Sa ilalim ng sikat ng araw, ang angular na halimaw na bakal ay mukhang hindi makontrol. Sa front desk ng barkong Pandigma, mayroong isang malaking grupo ng mga tao na may iba't ibang kulay ng balat at nakasuot ng iba't ibang damit. Mukhang kahanga-hanga at mabangis, may hawak silang aura na nakamamatay habang sila ay nagtitipon. Puno ng hinanakit at puot ang bawat mukha nila. Hindi bababa sa 50 o 60 na po sila, lahat ay galit na nakatingin sa isang mukhang tamad na binata na nakaupo sa upuan sa harap nila. May iilang tao na mukhang general sa likod ng binata, solemna at magalang. Malamang, mataas ang tingin nila sa binata. Since you guys took the money from someone else to deal with my people, you should have expected this happen. So, stop giving me the look. I'll give you all a chance to kill me together. You should be thankful that I'm not using a machine gun to annihilate you all. I advise you to quick action, nakangiting sabi ng binata. Gamit ang German, isang puting buffman ang umungal, isang maliit na team lang sa amin mula sa Blaze Mercenary ang kasali. Bakit kailangan mo kaming habulin at lipulin kaming lahat? Hindi mo pa nga pinapaalis ang mga pamilya namin mula sa headquarters. Ikaw ay walang iba kundi isang demonyong uhaw sa dugo. Gumagamit ka lang ng isang walang katotohanang dahilan upang masiyahan ang iyong pagkahilig sa dugo. Galit na sigaw ng isa pang malaking katawan. Sa pagiging malakas, hindi ka ba nakakaramdam ng kahihiyan kapag inihahampas mo ang iyong talon sa mga bata at babae? Balang araw ay tatama sa iyo ang karma. Biglang iminulat ng binata ang kanyang mga mata na bumungad sa isang eskarlate na liwanag. Hinihiling ko sa iyo na ilipat ang iyong mga kamay, hindi ang iyong bibig. Sa isang kisap mata ay umalis na ang binata sa kanyang kinauupuan. Nang muli siyang sumulpot, bigla siyang sumugod sa karamihan. Ang dalawang malalakas na lalaki na nagsasalita kanina ay biglang nakatanggap ng isang malakas na suntok sa kanilang mga bungo, na agad na naging dalawang grupo ng dugo fog. Hindi nagtagal, ang katawan ng binata ay bumulwak sa grupo ng 50 hanggang 60 bilanggo ng digmaan ng ilang round tulad ng ipoipo ng kamatayan, na nag-iwan ng sahig na puno ng mga sirang paa at iba pang bahagi ng katawan. Ang maitim na pulang dugong tubig ay bumuo ng isang ilog at dumaloy sa karagatan kasunod ng kubyerta. Matapos patayin ang lahat, baka sa mukha ng binata ang isang ngiti ng kasiyahan. Gumamit siya ng puting panyo para panasan ang kanyang mga kamay bago tumalikod at naglakad pabalik sa cabin. Sa sandaling ito, ang binibini na nakasuot ng asul na damit ang lumakad papunta sa deck at tumingin sa pool ng dugo. Nakakunot ang noo niyang sinabi sa binata, 13, huwag ka nang pumatay. Hindi pa ba sapat ang napatay mo? Tumigil sa paglalakad ang 13. Mahal kong 17, hindi sa kulang ang napatay ko sa kanila, ngunit tila may mga taong patuloy na naghahanap ng kamatayan. Painfully shaking her head, 17 said, 3 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na gusto mong lipulin si Zero at mamuhay ng walang dugo. Ngayong sinira mo si Zero, bakit kailangan mo na lang pumatay? Hindi ka naman sinaktan ng mga tao kanina, pati pamilya nila. 13, hindi ka naman ganito noon. Nakangiting walang pakialam ang 13. 17, naaalala mo ba ang oras kung saan tinanong kita kung bakit gusto mong magsuot ng asul na damit sa lahat ng 4 na panahon sa isang taon? Nanatiling tahimik si 17. Sinabi mo sa akin na kapag nakasuot ka ng isang malinis na kamiseta, madarama mo ang tagumpay kapag may dugo sa iyong kamiseta. Umiwas ng tingin si 17. Matagal na iyon. Wala akong ganang pumatay ngayon. Gusto ko lang mamuhay ng matiwasay. Dahil hindi mo gusto ito ay hindi nangangahulugang hindi ko rin gusto. Isang apoy ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni 13. 17, nakakaranas ako ng isang kahangahangang pakiramdam sa tuwing matatapos ako sa pagpatay sa mga araw na ito. Nagkakaroon ako ng pakiramdam ng tagumpay kapag ang mga buhay ay umaagos mula sa aking mga kamay, at maaari ko lamang itong maranasan sa pamamagitan ng pagpatay ng mas maraming tao. Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko, pati na rin ang babaeng pinakagusto ko. Magagalit talaga ako kapag tinutulan mo akong pumatay. Kaya, hindi ako papayag na subukan mo akong pigilan ulit. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok si 13 sa cabin nang hindi lumingon. 17 ang nakatayo sa entrance ng cabin. Tahimik, bumagsak ang mga luha sa mukha niya.
Kinaumagahan, malabong bumangon si 13 mula sa isang malaking velvet bed. Medyo nahihilo ang isip ng 13 matapos ang isang gabing paglalagok ng alak. Inabot niya para maramdaman ang lugar sa tabi niya, only to find out na walang tao. Habang nalilito siya, naramdaman ni 13 ang isang matigas na bagay. Kinuha niya iyon at tinignan. Ito ay isang sobra. Sa pagbukas nito, nakita niya ang isang piraso ng papel na may ilang maikling pangungusap. Ang pamilyar na pagsulat ay naging malinaw sa labi ni 13. 13, aalis na ako. Nabigo akong hikayatin ka. Sobrang laki ng pinagbago mo kaya nakaramdam ako ng takot. Hindi naman sa gusto kitang iwan. Ang dahilan ay dinadala ko ngayon ang iyong anak. Ang aming anak ay hindi maaaring lumaki sa isang madugong kapaligiran na puno ng mga pagpatay. Gusto kong lumaki siya ng matiwasay. Kung sinabi ko sa iyong may anak ako kanina, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong umalis. Kaya, patawarin mo ako kung sinabi ko lang sa iyo pagkatapos kong umalis. Kapag dumating ang araw kung saan ka naging matanda na 13, dadalhin ko ang ata at babalik sa tabi mo. 17. Nanginginig ang mga kamay ng 13, dahilan para mawala ang papel. Bigla niyang naalala ang pagmumukha ni 17 nang lumabas ito ng bar kahapon ng gabi. Hindi siya nakaramdam ng kakaiba sa oras na iyon, ngunit kapag iniisip niya ito sa kasalukuyan, ang kanyang mga tingin ay puno ng resolusyon, kasuklam-suklam, paghihirap at kalungkutan, na parabang ang kaluluwa sa magandang shell ay nagdurusa habang sinusubukan nitong palayain ang sarili. So, nagpaalam na siya. Sa isang matarik na bangin sa isang isla na matatagpuan sa karagatang Pasipiko, ilang nasugatan ng husto ang napilitang pumunta sa bangin. Kung umatras pa sila ng kaunti, mahuhulog sila sa mga alon at malamig na bahura. Puno ng galit ang mga mata ng 13. Ang Escarlate na ningning ng ningning ay parang nagninanga sa impyerno, na naging dahilan ng pag-urong ng iilang mayabang na tao. Wala akong pakialam kung power user man kayo o mersenaryo. Kung gusto ninyong maghayganti sa akin, ililibang ko kayo anumang araw, ngunit kung kidnapin ninyo ang aking babae, hahayaan kong magdusay kayo ng higit pa kaysa sa kung mamatay kayo. Ang boses ng 13 ay parang paggulong ng mga gear. Kahit sumipol ang malakas na simoy ng dagat, malinaw pa rin ang boses niya sa pandinig ng mga tao. Sa ilalim ng bangin, mayroong isang buong bangkos ng mga bangkay na basang-basa sa dugo, na nagpapahiwatig ng karahasan ng isang malupit na digmaan. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang 13, habang ang mga huling tao ay pinilit na umakyat sa bangin. Tumawa ng malakas ang isa sa mga malalanding babae. Pluto, kahit napatayin mo kaming lahat, ang iyong babae at ang bata sa kanyang tiyan ay ililibing sa amin. Paano kung hindi ka kayang talunin ng lahat kahit na nagtutulungan tayo? Kapag namatay tayo habang nabubuhay ka, mas magdurusa ka kaysa mamatay. Naikuyom ng 13 ang kanyang mga kamao. Nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na paghiwalayin ang mga tao. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga coordinate ng 17, na nagdulot sa kanya ng sakit na parabang naputol ang kanyang puso gamit ang isang kutsilyo. Makikita ang kaakit-akit na babae na naglalabas ng walkie-talkie mula sa kanyang manggas. Gamit ang Japanese, sinabi niya, "Mission failed, initiate explosion." 13 biglang na-realize kung anong order iyon. Gayunpaman, nang gusto niyang sumigaw ng stop, huli na ang lahat. Boom! Boom! Maririnig ang tunog ng pagsabog mula sa isa pang bangin sa malayo. Marahas na nabasag ang pader na bato dahil sa malalakas na pampasabog. Isang itim na bagay na tila isang kulungang bakal ang nahulog patungo sa karagatan kasunod ng pagsabog, bago nalipol ng tubig at nilamon ng mga alon ng dagat. Hindi. Ang dagandong ng 13 ay hindi napigilan ang biglaang pagsabog na daan-daang metro ang layo, pati na ang pagpigil sa hole na nakatago sa bangin mula sa pagkahulog sa karagatan. Tumawa ng malakas ang ginang. Kahit na nabigo ang aming alyansa na patayin ka sa pagkakataong ito, ang pagpapabeye sa iyo na dumaan sa sakit na walang katapusan ng pagkawala ng babaeng mahal mo ay maituturing na tagumpay din natin. Pagkatapos niyang magsalita, nang hindi na hinintay na mailabas sa kanila ang galit ng 13, ang ilang mga power user ay sabay na tumalon mula sa bangin bago tumama sa mga bahura at naging mga pagsabog ng dugo, nilamon ng mga alon ng dagat.
13 walang isip na lumuhad sa bangin habang nakatitig sa pabago-bagong alon ng dagat. Muling lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang tingin ni 17 sa gabing umalis siya. Ang iskarlote sa kanyang mga mata ay unti-unting naglaho sa wakas. Binawi ang kanyang iniisip, tinitigan ni Justin ang babaeng nasa harapan niya habang siya ay may masalimuot na tingin. Ipinaranas ko sa iyo ang mga bagay na iyon at nawala ang anak. Hindi ako gustong makita kahit nabuhay ka. Hindi na talaga ako karapat-dapat na makilala ka pa. Namumula ang mga mata ni Justin. Nakangiting nakakaawa, sinabi niya, ngunit nasisiyahan na ako na makita kang buhay. Umalis ka na. Ang pagkikita natin ngayon ay ang huling pagkikita natin, sabi ni 17 pagkatapos tumayo habang walang emosyong inaayos ang kanyang magulo at itim na buhok. Nanginginig si Justin habang tumatayo. Pakiramdam niya ay kinagat ng mga insekto at ahas ang kanyang puso. Habang tinitiis niya ang sakit ay napatingin siya sa babaeng wala pang isang talampakan ang layo. 17, alam kong walang kwenta ang sasabihin ko ngayon. Noong nahulog ka sa karagatan, bigla akong naintindihan ng maraming bagay. Nakakalungkot, hindi ko naintindihan ang mga iyon noong nasa tabi mo pa ako. Stop talking about it. Ayokong makinig. Malamig at walang awa na sagot ni 17. Ngumiti ng mapait si Justin. Sa nakaraang taon ng pagbabalik sa Zenica, nakilala ko ang isang babae na kamukha mo. Ang kanyang hitsura, ang kanyang personalidad, ang paraan ng kanyang pagsasalita at lalo na ang kanyang mga tingin ay halos magkapareho. Minsan naisip ko na siya ay isang babae na ipinadalang langit sa aking tabi bilang kapalit. Gayunpaman, napagtanto ko na siya habang ikaw ay ikaw. Ikaw ay 17, ang 17 na hindi mapapalitan ng sinuman. Tahimik na lumingon si Justin. Nakanganga ang kanyang mga ngipin, mukhang determinado siyang itinaas ang kanyang mga paa para umalis. 13. Biglang sumigaw si 17. Lumingon si Justin, at tumingin sa kanya ng walang pag-iisip. Hindi alam kung kailan natatakpan ng patong ng ambon ang mga mata ni 17. Bigla siyang sumugod kay Justin at niyakap siya ng mahigpit. Natigilan si Justin saglit bago niya naintindihan ang nangyari. Habang nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, bahagya niyang niyakap ang babaeng humahagulgol sa kanyang mga bisig. Huwag kang umalis. Pinakinggan ni Justin ang malungkot na bulong. Habang gusto niya itong aliwin, bigla niyang naramdaman na may mali. Paano kaya? Si 17 na nasa kanyang mga bisig ay dahan-daang umatras ng 2 hakbang palayo kay Justin. Naluluha pa rin ang pamilyar na mukha. Gayunpaman, nakatingin na siya ngayon kay Justin na may mapaglarong tingin. Natigilan, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, at natagpuan lamang ang isang punyal na nakatali sa mga linya ng ginto na tumusok sa kanyang puso. Isang magandang bulaklak ng dugo ang namukadkad sa dibdib ni Justin. 324. Hindi matuno ng isip ni Justin ang nangyari sa maikling panahon na iyon. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon ay ganap na lumampas sa kanyang imahinasyon. Una. Bakit sinaksak ng punyal ang puso ni 17 na nasa harapan niya? Pangalawa, paano naging ganito kadaling tumagos ang katawan niya? Isa pa, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pamatay na aura kanina. Kahit na siya ay ganap na walang pag-iingat, ang kanyang matalas na sentido ay tiyak na hindi maaaring magbigay ng oras sa sinuman na kumuha ng punyal para saksakin siya. Kamahalan Pluto, maaari bang hindi mo naramdaman ang sakit ng pagkakasugat sa loob ng maraming taon? Naiinis na tanong ni 17 habang pinupunasan ang mga luha sa mata niya. Paano ba? Ang sarap siguro sa pakiramdam na matusok ang puso mo. Isa kang ang tinatawag ng mga tao bilang Diyos, nakatayo ka pa rin ng tuwid kahit na ang puso mo ay tinusok na. Mabilis na napagtanto ni Justin na ang babae sa kanyang harapan ay may ganap na kakaibang ekspresyon kaysa dati. Sumigaw siya, hindi ka 17. Ha. Humagalpak ng tawa ang 17 habang gumagalaw ang katawan niya sa harap at likod na parang nakikinig lang sa pinaka-nakakatawang biro. Siyempre hindi ako ang asong babae. Matagal nang lumubog ang babae sa isang lugar sa karagatan pagkatapos mawala ng malay. Kontentong sabi ng ginang. Nagsimulang mamatla ang mga labi ni Justin. Ang punyal sa kanyang puso ay maliwanag na nagdala ng ilang anyo ng malakas na komposisyon ng kemikal.
Ang nakakatakot kay Justin ay ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagpapagaling ay patuloy na bumabagsak. Dati, tiyak na makaka-recover pa rin siya ng normal kahit may butas na ang kanyang puso. Ito ay dahil sa kanyang malakas na uri ng katawan matapos masilaw ng banal na liwanag, at ang mahiwagang kakayahan na nakuha niya pagkatapos magsanay ng Endless Resolve Restoration Scripture. Gayunpaman, sa kasalukuyan, malinaw na naramdaman ni Justin na ang paggaling ng kanyang katawan ay napakabagal. Bilang resulta, kung bubunutin niya ang punyal, ang pagkawala ng kanyang dugo ay hindi titigil sa oras. Ang mataas na presyon sa kanyang puso ay tiyak na magbubuga ng napakaraming dugo. Kung nangyari iyon, ganap na posible na tuluyang masira ang kanyang katawan. Gayunpaman, kung ikukumpara sa kung ano ang nararamdaman niya ngayon, ang pakikinig sa babaeng ito na naglalarawan kung paano tunay na namatay ang 17 ay naging mas miserable ang pakiramdam niya. Ito ay maaaring kung ano ang pakiramdam kapag ang isa ay pumasok sa impyerno mula sa langit. Nang makita niyang buhay si 17 sa harap mismo ng kanyang mga mata kanina, ang kanyang puso ay nahulog sa isang uri ng ecstasy. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang iba kundi isang bitag. Isang bitag ang nagplano at nagtakda para sa kanya upang siya ay mapatay. Gayunpaman, kahit na ganito ang kaso, napakaraming tanong pa rin sa isip ni Justin. Pagkatapos ng lahat, kung nais ng isang tao na magplano ng isang balangkas ng tumpak laban sa kanya, kakailanganin nila ng higit pa sa mahusay na mga kasanayan sa pag-arte. Paano ako na-stalk nitong Peking 17 nang hindi ko napapansin? Ang kakayahang maunawaan ang aking mga coordinate, lumitaw sa tamang oras at mawala sa manipis na hangin ay tiyak na hindi madali. At saka, paano niya naiintindihan ng mabuti ang 17 na walang kamali-mali niyang ginagaya ang kanyang mga kilos? Alam pa niya ang iba't ibang mga nakaraang pangyayari sa pagitan namin ni 17. Higit pang hindi ka panipaniwala, bakit hindi ma-detect ng aking sentido ang kanyang pagkilos ng pag-atake? Ano ang gamot na maaaring magpahina sa aking kakayahan sa pagbawi? Ang mga ordinaryong lason ay walang banta sa akin. Tiyak na hindi ito kasing simple ng pagkalason sa akin. Tsaka kailan pa ako na droga? Alam kong marami kang tanong. Bago dumating ang mga partner ko, maipapaliwanag ko sa iyo ang ilan sa mga ito. Nakangiti, ang Peking 17 ay naglakad patungo kay Justin, huminto ng 3 talampakan ng layo mula sa kanya bago umikot ng maluwag. Sa isang kisap mata, nagbagong anyo si 17, na nakasuot ng asul na damit. Kawan ako. Kahit anong pilit ni Justin na manatiling kalmado, nanlaki pa rin ang kanyang mga mata sa gulat. Kawan ako, Chuck. Mr. Gibson, ngayon alam mo na kung paano ko nakuha ang iyong kinaroroonan habang hindi napapansin. Sa wakas ay napagtanto ni Justin na hindi niya makikita ang 17 kapag nasa paligid si Kawan ako. Lalabas lang ang Peking 17 kapag nag-isa siyang mamalengke kapag may libreng oras. Kanina sa Nijo Castle, naghatid ng tsaa si Kawan ako sa driver ng bus na may plano. Sinadya niyang ideilan ang sarili na maging 17 at hinikayat siya. Habang iniisip niya ito, ang dahilan kung bakit walang tao sa labas ng patio ay nakaplano na rin. Ang pinanibik na pinanghawakan niya para sa 17, kasama ang iba't ibang nabalisa na mga pag-iisip, ay naging dahilan upang hindi niya isipin ang mga hindi pangkaraniwang detalyeng ito. Bukod dito, hindi niya naisip na walang sino man ang maaaring maging banta sa kanya, kaya pinabayaan niya ang kanyang kamalayan. Napakahusay ng plano. Ang iyong kakayahang magkaila sa iyong sarili ay perpekto, ngunit paano mo? Paano ko malalaman ang nakaraan sa pagitan mo at ng asong babae, ito ba ang gusto mong itanong? Kawan ako snorted disdainfully. Mas mabuting linisin mo ang iyong bibig. Kung hindi lang dahil sa napakaraming pag-aalinlangan ni Justin, sinugod na sana niya si Kawan ako, bagamat hindi siya sigurado kung gaano karaming lakas ang natitira sa kanya. Si Kawan ako ay gumawa ng isang nakakatakot na pagkilos habang siya ay umatras ng ilang hakbang. Nakangiting sinabi niya, "Kamahalan Pluto, naaalala mo pa ba ang isang napakagandang babae na pinatay mo sa gitna ng lahat ng iba pa sa isla sa karagatang Pasipiko noong nakaraang taon?" Napapikit si Justin habang sinusubukang alalahanin. Agad niyang naisip ang babaeng nag-utos na magpasabog kapag tumatawa. Ano ang relasyon mo sa kanya? May napansin na si Justin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kawan ako.
Malamig niyang sinabi, kapatid ko iyan, si Snow Girl habang nakababatang kapatid niya ako. Maaari mo akong tawaging Ninetales. Nine-tailed Arctic Fox mula sa Takamagahara. Bulalas ni Justin. Hindi ko talaga inaasahan na malalaman ng kamahalan Pluto ang pangalan ko. Pumalakpak si Ninetales bago umikot muli. Kaagad, wala na ang kawin ako. Ang naiwan ay isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng pink na Japanese kimono na may scarf na gawa sa fox na nakapulupot sa kanyang leeg. Kaya, maging si Takamagahara ay nasangkot sa insidenteng iyon. Sabi ni Justin na may mapait na ngiti. Kung ang Yamato Sect ang pinakamalakas na organisasyon ng ninja, ang Asosasyong Takamagahara na kakaunti ang miyembro ay ang isa pang pinakamalakas, nakatagong asosasyon ng power user sa Japan. Ang maalamat na Takamagahara ay talagang isang lugar na tinutugis ng kami. Ang mga hari at reyna ng Hapon ay babangon sa Takamagahara pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Sa kabilang banda, ang tunay na Takamagahara ay isang organisasyon na binuo ng isang grupo ng mga halimo na nagtataglay ng ilang uri ng mga superpower. Bagamat limitado ang kanilang mga miyembro, bawat isa sa kanila ay may taglay na pambihirang kapangyarihan. Narinig ni Justin ang tungkol sa nine-tailed Arctic Fox na nasa harap niya noon. Pinakamahusay sa pagbuo ng mga ilusyon, madali siyang mag-transform sa iba't ibang mga karakter na may eksaktong parehong boses at hitsura. Ang mas nakakatakot ay nakakabasa rin ng isip ang babaeng ito. Bilang resulta, mauunawaan niya ang mga alaala ng mga taong pinagkunan niya. Isang maliwanag na ningning ang sumilay sa mga mata ni Justin. Tanong niya, dahil kaya mong gayahin ang 17 kaya hindi kita nakilala sa maikling panahon, tiyak na nabasa mo na ang memorya niya noon pa. Hindi pinansin nine-tailed Arctic Fox ang tanong niya. Nakangiting may pagmamalaki, tama. Hindi rin ako natatakot na sabihin sa iyo na ako ang nagpasimula ng pagsabog pagkatapos mag-utos ng aking nakatatandang kapatid na babae na si Snow Girl. Sa katunayan, ako ang nagbabantay sa iyong babae noon. Kaya marami akong nabasang alaala ng 17. Kaya, ikaw ang pinakadirektang Verdugo. Sabi ni Justin na may kakaibang ngiti. Ang nine-tailed Arctic Fox ay tumingin kay Justin ng masama. Kamahalan Pluto, tila hindi mo pa rin naiintindihan na ang pagkamatay ng iyong babae ay sanhi ng pagpatay mo sa napakaraming tao na hindi mo dapat pinatay. Ikaw ay naging lahat ng aming kalaban at banta ng lahat. Higit pa rito. Tumanggi kang isuko ang bato ng Diyos na nasa iyong mga kamay. Ikaw ay humadlang sa lahat, kaya ikaw ang tunay na Verdugo na naging sanhi ng pagkamatay ng iyong babae. Nang matapos siyang magsalita ay bahagyang bumukas ang pinto ng looban bago pumasok ang ilang tao na nakasuot ng iba't ibang damit. Ang mukha ng nine-tailed Arctic Fox ay nagpahayag ng pagmamalaki. Talagang late kayong dumating. Nag-alala ka ba na baka mabaigo ako? Inikat ni Justin ang kanyang ulo. Sinulyapan lang siya nito bago naging seryoso ang kanyang tingin. 325. Isang blonde na Asian na babae na nakasuot ng masikip, itim, leather jacket na nagpakita sa kanyang napaka-curve na katawan, lumapit kay Justin at naglakad-lakad sa kanya na parang nag-catwalk. Bumaling kay nine-tailed Arctic Fox, sinabi niya, Ninetales kang mabahong fox, hindi ko inaasahan na may gagawin ka talaga. Ngumuso si Ninetales sa pang-aalipusta. Stupid cat, inaasahan mo bang lahat ng tao ay kapareho mo, marunong lang makipaglaban pero hindi gamitin ang utak mo? Kung pinag-uusapan mo ang paggamit ng iyong utak, paano makakalaban ng sinuman si Noriko Okawa? Sabi ng babae tinutukoy na stupid cat bago ibinaling ang tingin sa lalaking may puting buhok na pinangunahan ng iba sa loob. Bagamat makikitang matanda na ang lalaki, masigla at malusog ang mukha habang makinis ang balat, ni Kay titing na tanda ng pagtanda ay hindi makikita. Sa kanyang titig kay Justin, ang kanyang mga mata ay parang malamig na tubig na walang anumang alon. Tumingin si Justin sa lalaking maputi ang buhok at sa lalaki at babae na nakasunod sa kanya sa likod. Sila ang dalawang Jinnin na ilang beses niyang nakilala, si Hanya at Tenoki. Gayunpaman, si Tengo ay wala kahit saan. Hindi alam ni Justin na si Tengo ay matagal nang pinatay ni Hanya.
Naging komplikado ang ekspresyon ni Hanye nang makita niya si Justin, habang si Tenoki ay nginisyan, na parang nakakita siya ng isang bagay na nakakatawa. Ang tatlo pang tao na pumasok din, ay nakasuot ng asul na leather jacket. Sila ang mga power user mula sa American Blue Storm. Ang isa sa kanila ay si Judy na pinalaya niya mula sa labanan sa Tibet. Ang kaakit-akit na mukha ni Judy ay pinkish at mainit. Maliwanag, tuwang-tuwa siya nang makitang nasugatan si Justin. Noon, nagkaroon ng malaking kabiguan ang Blue Storm at napahiya ng husto dahil kay Justin. Dati siyang umasa sa proteksyon na anting-anting ni Venus upang manatiling buhay. Ngayon, dinala niya ang dalawa pang miyembro at ang dalawang malakas na asosasyon ng Hapon upang harapin si Justin. Ang hitsura ng isa pang tatlong tao ay naguguluhan kay Justin. Ang isa sa kanila ay isang cardinal mula sa Vatican habang ang dalawa pang nakabaluti na espada ay mula sa Knights of the Holy Palace. Hindi alam ni Justin kung bakit pati ang Vatican ay nasangkot sa pakikitungo sa kanya. Your Majesty Pluto, we meet again, nakangiting sabi ni Judy. Napaatras si Justin para sumandal sa frame ng pinto. Napansin niya kung gaano kalakas ang lason habang unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Hindi na rin siya makatayo ng tuwid at matatag. Nagtataka lang ako kung paano nakagawa si Takamagahara ng isang lason na kahit ako ay madaling kapitan, kahit na sila ay malakas. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit, kahit kayo ay kasali. Mapait na ngumiti si Justin. Kung kailangan lang hulaan ni Justin kung sino ang may kakayahang bumuo ng mabisang lason laban sa kanya, o kahit isang gamot, ito ay maaaring Blue Storm lamang. Dahil natipon ang nangungunang kapangyarihan user at asosasyon ng teknolohiya sa mundo, hindi imposible para sa kanila na bumuo ng isang uri ng lason na iniekma upang makapinsala sa katawan ni Justin. Sa inaasahan, tumango si Judy bilang pag-amin. Kamahalan Pluto, ang gamot na ito na ginawa naming espesyal para sa iyo ay isang uri sa mundo. Dahil sa kakaiba mong uri ng katawan, ang mga lason na gawa sa mga ordinaryong elemento ay hindi makakasama sa iyo. Kaya, pinili naming gumamit ng radioactive na elemento na tinatawag na polonium bilang pangunahing sangkap. Ang concentrated polonium element na nagkakahalaga sa amin ng $40 milyong bilang karagdagan sa isa pang 200 milyon lahat at ang iba't ibang mga gasto sa pag-unlad ay kumonsumo sa iyo. Polonium, ito ba? Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo para tingnan ang tasa ng tsaa na ininom niya kanina. Ang ilan sa mga katangian ng polonium ay kasama ang transparency at kakulangan ng lasa, kaya't ganap na normal para sa kanya na hindi matukoy ang presensya nito. Gumastos kayo ng halos $300 milyong para lang magkaroon ng gamot na ginamit laban sa akin. Hindi ba masyadong sayang iyon? Hindi naman aksayado. Naglakad si Judy at tinitigan ang punyal na tumusok sa puso ni Justin. Nakangiting malamig, sinabi niya, Kamahalan Pluto, hindi mo ba napansin na naging mabagal talaga ang iyong mga pandama? Hindi mo ma-detect ang aura ng pagpatay ni Miss Ninetales at hindi mo masasabing sasaksakin kanya ng punyal. Higit sa lahat, ang iyong katawan ay hindi kasing tigas at ang iyong sugat. Hindi na makarecover sa sarili nito. Ang lahat ng ito ay mga epekto na dulot ng iyong mga elemento ng radioactive na nakakapagpapagaling sa sarili. Mga tisyo ng iyong katawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbangga. Sa wakas ay naunawaan ni Justin na ang kanyang mahinang pandama ay sanhi rin ng gamot na nagbigay daan sa Ninetales na magtagumpay ng ganoon kadali. Kaya, hindi lamang naapektuhan ng gamot ang kanyang physiological function, pinigilan din nito ang kanyang mga pandama at kakayahan sa pag-iisip. Sa totoo lang, kailangan kong pasalamatan ang iyong Kamahalan Pluto sa hindi niya pagpatay sa akin noong nakaraang pagkakataon. Pagkatapos kong bumalik sa punong tanggapan, nakapagbigay ako ng maraming direktang impormasyon, sabi ni Judy. Ang lakas ng mga Diyos ay nagmumula sa kombinasyon ng kanilang mga katawan at kamalayan. Ayon sa alamat ng Treaty of Gods, bilang hindi Diyos na mga individual, hindi tayo dapat matakot dahil ang iyong kakayahan ay napipigilan. Kung tutuusin, hindi mo maaalis ang iyong tunay na kakayahan laban sa mga hindi Diyos.
I bet your majesty Pluto ay hindi dapat nais na sumuway sa kasunduan ng lahat ng iba, maliban kung gusto mong maging kaaway ang lahat ng Diyos, maliban kung nais mong maging kaaway ang lahat, resulta, ang gamot na ito na sadyang idinisenyo para sa iyo lamang ay ipinanganak. Malamig na ngumiti si Justin. Malamang na mahirap para sa iyo na gumamit ng nuclear technology laban sa akin. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay maaari akong patayin nito? Hindi namin kaya. Ang nagsalita ay ang lalaking may puting buhok na pinuno ng Yamate sect, isa ring Chunin, si Noriko Okawa. Maliwanag, ang buong balangkas na ito ay itinakda niya. Pareho tayong assassin dati sa Zero. Kahit hindi tayo close, mas naiintindihan kita kaysa sa iba. Si Noriko Okawa ay nagsasalita ng Japanese sa isang monotonous na paraan, na tila walang buhay. Bagaman hindi alam ng karamihan sa mga tao ito, lubos kong batid na nakuha mo lang ang pagiging Diyos ng Pluto, mula sa pinuno ng Zero, sa pamamagitan ng pagpatay sa Diyos. Alam ko na ang mga Diyos ay walang hanggan at hindi masisira sa teoryang ito, ngunit kung ang kanilang mga katawan ay nawasak, tiyak na hindi sila agad na mabubuhay. Sa pagkakaalam ko, kapag wala ng pinipiling katawan ng isang Diyos ang natitira, habang siya ay nawasak na muli. Ang reincarnation ay tiyak na hindi magagawa sa loob ng 10 taon. Lumiit ang mga mag-aaral ni Justin. Ang kanyang pangunawa sa antas ng Diyos ay umabot sa ganoong antas. Nagpatuloy si Noriko Okawa sa pagsasalita, kaya, kahit na maaga natin ang bato ng Diyos sa iyong mga kamay, hanggat ang iyong katawan ay nawasak ngayon, hindi ka gagawa ng anumang banta sa amin. Tumawa si Justin. Hindi ba't matagal ko nang ibinigay sa iyo ang lahat ng bato ng Diyos? Bakit mo ito pinag-uusapan ngayon? Fluky yung isa. Si Noriko Okawa ay karaniwang pinisil ang mga salitang ito sa kanyang bibig. Masakit, sinabi niya, talagang matalino ang iyong kayamanan. Nagawa mong lokohin kaming lahat. Akala ko ibibigay mo ang tunay na bato ng Diyos para sa babaeng mahal mo, ngunit peke pa rin ito sa wakas. Ang tunay na bato ng Diyos ay dapat itago mo sa isang sulok. Iyong kamahalan Pluto, ang leader Okawa ay binisita ng napakaraming kaaway matapos makuha ang pekeng bato ng Diyos. Kahit na sinabi niya sa iba na peke ang bato ng Diyos niya, walang gustong maniwala sa kanya. Talagang isang masamang gawa ito, sabi ni Judy bago bumantong hininga. Naramdaman ni Justin na masaya ito. Tumingin siya sa kanila, sinabi niya, kayong mga taga Blue Storm ay dapat isa sa mga puwersang pupunta para sa bato ng Diyos, kung hindi, hindi kayo makakasama sa Yamate sect tulad ngayon. Tama, ngunit paano kung iyon ang kaso? Hanggat ang isang pakikitungo ay kapakipakinabang sa amin, hindi namin iniisip na gumugol ng ilang oras, nakangiting sabi ni Judy. Ibinaling ni Justin ang kanyang atensyon sa 3 miyembro mula sa Vatican na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito. Na-curious talaga ako sa isang bagay. Gusto ba ng mga tao mula sa Vatican na agawin din ang bato ng Diyos? Gamit ang Italyano, sumagot ang Cardinal, Kamahalan Pluto, ako si Bruno mula sa Japanese Parish. Pumunta ako dito ngayon dahil nangako ka sa Dark Parliament ng isang kasunduan sa alyansa. Ito ay negatibong balita sa amin sa Vatican, kaya nagpasya kaming sumali sa oras na ito. Nalungkot si Justin. Dapat wala na akong pinirmahan kay Lilith simula pa lang. Ito ay nalaman sa lahat. Karaniwang hindi ako natatakot dito, ngunit maaaring talagang masira ang aking katawan ngayon. Sa tingin ko, hindi kailangang ipasok ni Mr. Cardinal ang iyong sarili. Ikinaway ni Noriko Okawa ang kanyang kamay sa isang may hawak ng espada sa malapit. Isang matandang katana ang biglang lumipad sa kanyang kamay. Pluto, alam mo ba kung ano ang espadang ito? Nang walang sinasabi pa, hinugot ni Noriko Okawa ang talam mula sa kaluban. Ang ningning mula sa talam ay kumislap sa harap ni Justin. Makikita na maraming kasulatan ang nakasulat ng mahigpit sa katana, habang ang isang parang buhay na sinaunang dragon ay inukit sa gilid nito. Ang talim ng demonyo, Mystical Masamura. Agad na naisip ni Justin ang pangalan, na ang dahilan ay ang espada ay talagang sikat sa eksena ng pagpatay.
Bago talaga naging assassin si Justin sa Zero, may alamat na ang unang assassin mula kay Zero ang nagmamay-ari ng armas na Mystical Masamura. Walang konkretong ebidensya kung sino ang assassin. Ang Masamura ang pinakakaraniwang uri ng talem noong panahon ng Edo. Kung ikukumpara sa iba pang sandata na kadalasang mabilis maubos, ito ay mas matalas at mas matigas, kaya tinawag na talem ng demonyo. Pagkatapos nito, ang unang ninuno ng Okawa Shogunate ay pinatay ng isang Masamura. Bilang resulta, ang paggamit ng Masamura bilang isang talem ay lubos na ipinagbawal bago ang malaking bilang ng mga ito ay nawasak. Gayunpaman, ang pinakamalakas na Masamura na nagtataglay ng sumpa ng pagnanasa sa dugo ay naiwan. Ang talem na ito ay may Mystical Lotus Sutra na nakaukit sa buong katawan nito kasama ng isang dragon na inukit. Sa sandaling isawsaw sa dugo ang talem, ang ukit ng dragon nito ay magniningning sa pula, na nagpapahintulot sa espada na ilabas ang napakatinding kapangyarihan nito. Hindi nakakagulat na si Noriko Okawa ay pinagkakatiwalaan ng unang henerasyong Pluto. Kaya siya ang dating pinakamataas na ranggo sa Zero. Mukhang alam mo na kung ano iyon. Hinawakan ni Noriko Okawa ang talem gamit ang isang kamay niya. Buong pagmamalaki, sinabi niya, ang dahilan kung bakit pinaplano ang plano ngayon dito ay dahil ito ang ancestral home ng Okawa clan. Ang pagpatay sa isang Diyos dito ay isang kaluwalhatian pa rin sa atin. Ang ating ninuno mula sa Okawa ay pinatay sa pamamagitan ng talem ng demonyo, habang ang pinakamalakas talem ng demonyo ay kabilang pa rin sa angkan ng Okawa. Ikaw ay isang kalaban na karapat-dapat na mamatay sa talem na ito. Kahit na ang iyong tunay na kakayahan ay nilalaman ng droga, karapat-dapat pa rin para sa akin na patayin ka ng isang Masamura. Pagkatapos magsalita ni Noriko Okawa, itinutok niya ang talem kay Justin. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang bato ng Diyos? Si Justin ay nasa paghihirap kahit na ang tanging ginawa niya ay huminga. Kung hindi dahil sa uri ng kanyang katawan at sa purong panloob na enerhiya ng Endless Resolve Restoration Scripture, daan-daang beses na sana siyang namatay bilang resulta ng pagkakabutas ng kanyang puso. Hindi ko sasabihin sa iyo kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan kong muling magkatawang tao ngayon, nakangiting sabi ni Justin. Higit pa rito, hindi pa tiyak kung kaya mong kunin ang buhay ko. Napakamangmang. Kasunod ng kanyang sigaw, ang talem ng demonyo sa kanyang kamay ay kumilos na parang takot na gansa. Si Justin ay mukhang sobrang putla habang marahas siyang nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan, ang kalahati ng talem ng demonyo ay pumasok na sa kanyang dibdib. Maliban sa makamandag na punyal na may gintong mga linya, ang kanyang puso ay tinusok din ng talem ng demonyo sa parehong oras. Ang gamot na binuo ni Blue Storm ay naging matamlay sa kanya na hindi man lang siya nagkaroon ng oras para isipin ang pag-iwas sa pag-atake, hindi banggitin ang kanyang katawan na tuluyang nawala ng kakayahang kumilos. Natarante si Justin. Nahihilo, ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na tumagas habang ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Sa wakas, ang mundo ay naging ganap na kadiliman. 326. Sa tiwangwang na disyerto ng Gobi, mayroong walang katapusang dilaw na buhangin at maliit na burol. Ang nalitag na panahon, kakaiba ang hugis ng mga bato ay bumuo ng isang madilim at trahedya na mundo. Sa likod ng isang bato sa isang maliit na dalesdes, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang batang lalaki ang nakasandal sa bato na magkatabi sa lilam. Hawak ng lalaki ang isang bote ng Remy Martin XO na kalahati na. Hindi nakaahit ang burara niyang mukha habang kalahating nakapikit ang mga mata. Ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa pag-inom ng alak ay tila hihimatayin siya anumang oras, lalo na kapag siya ay umasal sa sobrang tamad. Tito, anong teknik ang itinuro mo sa akin? Bakit napaka-magical? Tanong ng bata habang kinakalikot ang dalawang bato. Sa sobrang boring na lugar, ang tanging magagawa niya para magsaya ay ang paggamit ng maliliit na bagay na tulad nito para makatulong sa kanyang pagkabagot. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may sinok. Gamit ang kanyang namamaos na boses, tinanong niya, ano ito? Paano ito nakapagtataka?
Pagkatapos kong mag-practice kaninang umaga, may nasaksak ako sa aking binti kaninang umaga. Gayunpaman, pagkatapos na linangin ang teknik na itinuro sa akin ni Uncle, halos gumaling na ang aking sugat, kontentong sabi ng bata. Tumawa ang lalaki habang hinihingal. Malayo ka pa sa level na pupuntahan mo. Focus ka sa training mo. Tito, ano ang pangalan ng pamamaraang ito? Tanong ng bata dahil sa curiosity. Ang pangalan. Hindi ko maalala. Hindi ito halaga, ikaw at ako lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Tawagan mo ito kahit anong gusto mo. Casual na sagot ng lalaki. Parang may tanong pa ang bata. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, Tito, ano ang mangyayari kung umabot ako sa ika-9 na antas na iyong nabanggit? Tiyo, anong antas ka na ngayon? Ipinikit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata. Mukhang pagod na pagod siya. Malabong sabi niya, hindi ko rin alam. Naabot ko lang ang level 7, the passing. Hindi pa ako nakakakuha ng insight sa level 8 life and death, pati na ang huli, level 9 rebirth. Mukhang bigo ang bata. Tito, nasa level 7 ka pa lang sa ganoong katanda. Kung gayon hindi ba kailangan kong maghintay hanggang sa tumanda ako kung gusto kong umabot sa level 9? Kalokohan. Wala itong kinalaman sa edad. Mauunawaan mo ito kung gagawin mo. Kung hindi, hindi ito nakakatulong kahit na tumanda ka. Kung gayon, paano ko ito maiintindihan? Tanong ng bata. Tumigil sa pagsasalita ang lalaki. Nakatulog siya habang humihilik. Walang magawa ang bata bago ibinaling ang ulo para harapin ang desyerto na Gobi Desert. Mukhang wala sa sarili, nagpahayag siya ng ekspresyon na hindi tumugma sa kanyang edad. Hindi alam kung kailan nagsimulang bumagsak ang madidilim na patak ng ulan mula sa makulimlim na kalangitan. Sa looban, tumingin si Noriko Okawa kay Justin na naputol ang hininga. Dahan-dahan niyang binawi ang mystical Masamura. Dahil sa kawalan ng suporta, ang katawan ni Justin ay marahang dumula sa frame ng pinto bago napahigil sa lupa habang ang kanyang dugo ay kinulayan ng pula ang mga brick. Nang masipsip ng dugo, ang dragon na inukit sa talim ng demonyo ay naging escarlata habang nagpapakita ng kabangisan. Maya-maya, parang gusto nitong kumawala sa kaluban. Isang surging killing aura ang kumalat mula sa blade, dahilan para bahagyang sumimangot ang ilang tao sa paligid. Such a good blade. The legendary cursed blade of bloodlust really exists, sabi ng Cardinal Bruno bago lumitaw ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Nagtataka ako kung paano maihahambing ang talim na ito sa sandata ng Diablo ng maling pananampalataya, Massacre Blade. Hindi siya sinagot ni Noriko Okawa. Iningatan niya ang talim at tahimik na tinitigan si Justin na hindi na gumagalaw. Habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nagpapakita ng isang masamang ngiti, sinabi niya, kahit ang mga tunay na Diyos ay maaaring patayin, lalo pa ang isang tao na nakakuha ng katayuan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa Diyos. Napakamangmang. You can't put it that way. Nagawa lang namin siyang talunin gamit ang radioactive na gamot na binuo namin ay wala, na ipinarray sa napakahusay na husay sa pag-arte ni Miss Nini Tales at mahiwagang kakayahan sa pagbabasa ng isip. O, syempre, kailangan din namin ang pangunawa ni Leader Okawa sa pagiging Diyos. Kailangan naming maingat na magtulungan para talunin siya, kaya talagang angkop na tawagin siyang Diyos. Parang papuri ang mga sinabi ni Judy, pero walang ni Katie ting na paggang ang mukha niya, bagkos ay hinamak. Kahit ano paman, simula ngayon, hindi nalilito si Pluto sa susunod na daang taon. Tungkol sa kung saan siya muling magkakatawang tao at kung kailan siya muling Magi gising ay wala sa amin. Kailangan lang nating imbestigahan ang mga partikular na coordinate ng bato ng Diyos ngayon. Tiyak na hindi ako mahihirapang makuha ito nang wala ang kanyang bantay, sabi ni Noriko Okawa, tuwang-tuwa. Kahit na dumating siya para ipaghiganti tayo sa mga oras na iyon, hindi imposibleng maging Diyos tayo gamit ang bato ng Diyos. Kung hindi tayo maging isa, hindi na tayo mabubuhay sa oras na iyon, ibig sabihin wala siyang lugar para pagbuhos ng galit. Napakaganda ng mga salita ni Leader Okawa, ngunit sino ang mamamahala upang hanapin ang bato ng Diyos, at kanino ito mapapabilang pagkatapos itong matagpuan?
Nakangiting tanong ni Judy. Masungit na sinabi ni Noriko Okawa, ano ito? Kayo ba ay mga taga Blue Storm na nagpaplanong hawakan ito sa inyong sarili? Binabaliwala ang bagay tungkol sa bato ng Diyos, hanggat hindi ako papayag na umalis kayo ngayon, wala ka ring pagkakataong mabuhay. Sa sandaling siya ay natapos na magsalita, ang martial arts na damit ni Noriko Okawa ay umalag ng walang tulong ng hangin, habang ang talim ng demonyo sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig, mahinang umaalingaw-ngaw sa matalim na tunog ng mga metal na parang mga hiyawan ng mga multo at dagandong ng mga lobo. Ang paparating na nakakatakot na pagpatay na aura ay naging dahilan upang si Judy at ang iba pang dalawang miyembro ng Blue Storm at ang 3 tao mula sa Vatican ay umatras ng ilang hakbang bilang pag-iingat bago tumingin kay Noriko Okawa, na natakot. Nasaksihan na noon ni Hanya at Tenoki ang kapangyarihan ng kanilang pinuno, na kabilang sa rurok ng Chinin, sinasabing isang hakbang ang layo mula sa maalamat na ranggo, tenin, isang antas na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Nang maabot ang antas ng Jinnin, ang dalawa ay mayroon ng napakaraming antas ng kapangyarihan. Gayunpaman, habang sila ay nagsanay, mas naramdaman nila ang malaking agwat sa pagitan ng Jinnin at Chinin na hindi kapani-paniwalang mahirap lupigin. Ang ninitails at ang maikling buhok na babae mula sa Takamagahara ay matagal nang umatras sa isang sulok. Tiningnan nila ang eksena na parang nanunood ng pelikula dahil hindi sila natatakot sa pamatay na aura ni Noriko Okawa. Leader, sapat na tayong dalawa para patayin sila, sabi ni Hanya habang nakayuko. Napabuntong hininga si Noriko Okawa. Walang magagawa ang pagpatay sa mga basurang ito. Ngayong namatay na si Pluto, pupunta kayong dalawa sa Zenica para maghanap ng bato ng Diyos pagkatapos ng ilang araw. Kailangan nyo itong hanapin sa pagkakataong ito. Sinabi ito ni Noriko Okawa sa harap ng Blue Storm, Vatican at Takamagahara. Maliwanag, ipinakita niya ang kanyang dominanteng saloobin. Kung may maglakas loob na pigilan siya, wala siyang pakialam na laslasin sila gamit ang talim ng kanyang demonyo. Dahil minamaliit, nagalit si Judy at ang iba pa ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Hindi nila inaasahan na ang antas ng Chinin na si Noriko Okawa ay may taglay na nakakatakot na kapangyarihan. Ang Yamato sect ay maaaring walang pinakamaraming elite, ngunit mas mataas sila sa dami, bilang karagdagan sa iba't ibang ninjutsu. Tiyak na hindi sila madaling makitungo. Ngayon na ang pinakamalaking hadlang sa pagkuha ng bato ng Diyos ay namatay, ito ay naging isang bagay na walang nagmamay-ari. Ang tagumpay ay kabilang sa panig na may pinakamatigas na kamao. Sa kanilang punong tanggapan sa Japan, ang Yamato sect ay talagang malapit sa Zenica, na nakakuha sa kanila ng isang malaking kalamangan, hindi pa banggitin ang kanilang malaking bilang ng mga miyembro bilang karagdagan sa walang lalim na kakayahan ni Noriko Okawa. Ang lahat ng ito ay hindi mapigilan ng mga power user na ito. Maliwanag, ang Yamato sect ay may pinakamalaking pagkakataon na makuha ang bato ng Diyos. Para lumala pa ang sitwasyon, naunawaan ni Noriko Okawa ang katayuan ng Diyos at bato ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, noong nagsagawa si Zero ng eksperimento sa bato ng Diyos, isa na siyang pangunahing miyembro sa Zero. Alam niya kung paano gumagana ang bato ng Diyos ng higit sa sinuman. Gayunpaman, kaugnay sa mga alalahaning ito, si Judy at ang iba pa ay mas nababahala sa kanilang buhay. Kung talagang gusto ni Noriko Okawa na patayin silang lahat, hindi magiging madali para sa kanila na makatakas. Leader Okawa, pumunta lang kami dito para tulungan kang patayin si Pluto, hindi para agawin ang bato ng Diyos sa iyo. Nilalabanan lang namin ang maling pananampalataya sa Vatican. Dahil nawasak ang katawan ni Pluto, aalis na kami ngayon, sabi ni Bruno. Nakita niyang naging masama ang sitwasyon, at nagpas siyang tumakas bago mag-isip ng kung ano-ano pa. Gayunpaman, bago siya makaalis, dalawang silwete na parang multo ang hamarang sa labasan. Tinatakan ni Tenoki at Hanya ang landas mula sa magkabilang panig habang hawak nila ang isang matalim na espada sa kanilang mga kamay, na tila handang hampasin anumang oras. Bakit kailangan nyo kaming pilitin? Napakunot noo si Bruno habang naninikip ang nerbiyos, habang ang dalawang kabalyero sa kanyang tabi ay naghanda na sa paglabas ng kanilang mga sandata.
Ngumuso si Noriko Okawa sa pang-aalipusta. Hanya, Tenuki, hayaan mo silang umalis. Oo. Agad namang tumabi ang dalawa. Talagang makatuwiran si Leader Okawa. Tumigil sa pagpapawis ang likod ni Bruno. Rational. Kaya lang, wala akong pakialam sa buhay ng ilang langgam, mapang-uyam na sabi ni Noriko Okawa. Pagkatapos kong makuha ang bato ng Diyos at maging Diyos, ang mga mapanlinlang na organisasyon sa pangalan ng Diyos na tulad mo ay hindi na maituturing na mga langgam. Ikaw, nais ni Bruno na sawayin, ngunit agad niyang napagtantong nakatayo pa rin siya malapit sa yungib ng isang tigre. Alam niyang imposible para sa kanya na harangan ang napakalaking aura ng pagpatay kasama ang dalawang kabalyero sa tabi. Kinailangan niya ang tulong ng dalawang pinakamalakas na pangkat ng mga crusader mula sa Vatican upang mabuhay man lang. Hindi siya kumpiyansa na talunin si Noriko Okawa kahit nagamit ang mga lihim na kasanayan ng Vatican. Habang iniisip niya, galit na inihagis ni Bruno ang manggas bago tumalikod at umalis. Alam ni Judy at ng dalawa pang miyembro ng Blue Storm na mapanganib din ang manatili. Nang makita ang strategic retreat ng Vatican, gusto na rin nilang mabilis na umalis. Hindi bababasa, maiiwasan nila ang insulto ni Noriko Okawa. Ang dalawang grupo ng mga tao ay may parehong naisip na pasayahin ang baliw na si Noriko Okawa sa ngayon at magtipon ng mas maraming puwersa upang labanan siya. Nagawa pa nilang magplano ng kamatayan ni Pluto, bakit ang hirap patayin? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot at nakakataas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Hindi ko sinabing, pwede na kayong umalis. Ang 6 na tao mula sa Vatican at Blue Storm ay marahas na lumingon habang ang kanilang mga mukha ay agad na namutla. Maging si Noriko Okawa ay nagulat. Napaatras siya ng ilang hakbang at walang pag-aalinlangan na tumitig sa labasan. Ang dalawang malademonyong babae mula sa Takamagahara ay nakabuka rin ang kanilang mga bibig na para bang may nasaksihan silang nakakatakot. Si Justin na orihinal na huminto sa paghinga at nakahiga sa lupa ay kahit papaano ay nakabawi sa kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang katawan na parang sanga ng puno na sinusubukang labanan ang mabigat na pasan. Nadapa siya habang hinihila niya ang sarili mula sa lupa, ngunit hindi nagtagal ay nagawa niyang tumayo. 327. Ang mukha ni Justin na may mga mantsa pa ng dugo ay mukhang napakaputla, ngunit ang kanyang mga mata ay dahan-daang naging mas malinaw. Mababakas ang ngiti sa gilid ng labi niya. Mukhang maganda ang mood niya. Ibinaba ang kanyang ulo, ngumiti si Justin habang tinitingnan ang makamandag na punyal sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang hilt at inilabas ang punyal bago ito maluwag na itinapon sa isang sulok kung saan nakatayo ang 9-tailed Arctic fox, dahilan para umalangaw-ngaw ang mga tunog ng kumakalat bilang resulta ng banggaan sa pagitan ng punyal at sa sahig. Matapos tanggalin ni Justin ang punyal, walang anumang senyales ng pagtilamsik ng dugo sa kanyang dibdib. Ipinilig ni Justin ang kanyang ulo habang tinatanggal ang kanyang Amerikana at panloob na damit. Dahil kalahating hubad, itinapon niya ang maruruming damit na basang-basa sa dugo. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ng lahat ang dibdib ni Justin. Ang lugar kung saan natusok ang dalawang talam ay ganap na gumaling. Paano ito posible? Hindi ka panipaniwala ang mga miyembro ng Blue Storm. Ang kanilang gamot ay ganap na dapat napigilan si Justin na gumaling. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Justin ay tila ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay nalampasan ang dati niyang kakayahan. Sa wakas ay sumimangot din si Noriko Okawa dahil nakaramdam siya ng pagkataranta. Nagsimulang mag-vibrate ang talim ng demonyo sa kanyang kamay, naglalabas ng nakakatakot na aura ng pagpatay. Si Hanya at Tenuki ay mahigpit na dumaikit sa paligid ni Okawa habang nakatitig sila kay Justin na may komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil tinitigan ng iba't ibang mga tingin, pinalakas ni Justin ang kanyang mga kalamnan sa leeg, na para bang ang mga taong nakatingin sa kanya na parang mga tigre ay wala, bago nagsimulang bumulong ng kung ano. Kaya ganito ang kaso. Sa araw ng pagkamatay ni 17, nagkaroon ako ng tagumpay at naabot ang full cycle. Buhay at kamatayan, na ibig sabihin ay sumasailalim sa permanenteng paghihiwalay dahil sa paghihiwalay ni Yin at Yang.
Kinailangan din ng isa na mapagtanto ang mga hangganan sa pagitan ng pagiging buhay at patay, at pagkatapos lamang ay maituturing silang matagumpay na nasanay sa life and death, na antas ng buhay at kamatayan. Nasanay na ako sa huling antas ng buhay at kamatayan. Kahit anong pilit ko ang rebirth. Hindi ba ang rebirth ay nangangahulugan lang ng pagkamatay? Ngunit ang pagpapakamatay ay masyadong kalokohan, sinong mag-aakalang makakakuha sila ng bagong pamamaraan pagkatapos mamatay? Hehe. Napakatalino, hindi nakakagulat na hindi ko naintindihan ang level 9. Tip ni Master, ang paghihiwalay ni Yin at Yang ay nangangahulugan na ang isang tao ay buhay pa ngunit ang isa ay patay na. Hindi, ang mga ordinaryong tao ay hindi kinakailangang magkaroon ng kamalayan pagkatapos mamatay, kaya hindi nila maiisip ang pamamaraan kahit na nakamit nila ang buong cycle ng ikawalong antas. Parang ang rate ng tagumpay ng ika-9 na antas ay napakababa. Nang makitang hindi pinansin ni Justin ang iba pang naroroon, ang mga mata ni Noriko Okawa ay napuno ng puot. Ano bang binubulong-bulong mo? Sa wakas ay itinaas ni Justin ang kanyang ulo. Hinawakan ang kanyang dibdib habang nakangiti, sinabi niya, Okawa, I both hate and love the attack you strike me with, liar. What should I do? You're someone I want to kill, but you are actually considered half of my benefactor. Napansin ni Noriko Okawa na tila nakatanggap si Justin ng ilang pagbabago sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, agad niyang inalis ang iniisip. Nagpapatawa ka ba? Hindi lang namatay ang kapwa na tinusok ang puso ng talim ng demonyo, mas lumakas pa siya. Walang nakakaalam na ang planong ito na binalak para masigurado ang pagpatay ay naging tagumpay ni Justin para sa kisame ng 8 antas, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang pinakamataas, ika-9 na antas, muling pagsilang. Noon, ang pagkamatay ni 17 ay nagbigay daan kay Justin na maunawaan ang husto. Kasabay nito, nag-ensayo siya at umabot sa full cycle ng level 8. Gayunpaman, sa susunod na taon, wala siyang ideya kung tungkol saan ang level 9. Ito ay nagpidama kay Justin na walang magawa at malungkot sa parehong oras. Ito ay dahil apurahang umaasa si Justin na magagamot niya ang malalang sakit ng kanyang utak gamit ang Endless Resolve Restoration Scripture upang sugpuin ito. Kung tutuusin, ito ay isang sakit na magpapabaliw sa kanya pagkatapos pumatay ng maraming tao, parang time bomb, o mas nakakatakot pa sa bomba. Kailangang banggitin na kapag nawalan siya ng malay, ang bilang ng mga taong papatayin niya ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ng isang bomba. Nauna rito, ang gamot na may mga radioactive elements ay nagpapahina sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, na naging dahilan upang maging mahina ang mga tisyo ng kanyang katawan. Patuloy na tinusok ni Justin ang kanyang puso ng makamandag na punyal at ng talim ng demonyo. Ang ganitong mga nakamamatay na welga ay magpapakamatay sa kanya anumang oras. Gayunpaman, sa sandaling nahaharap siya sa kamatayan, sa wakas ay ibinalik ng malakas na uri ng katawan at kamalayan ni Justin ang maliit na apoy ng kanyang buhay. Ito rin ang nagpaunawa kay Justin sa wakas ng tunay na kahulugan ng ika-9 na antas sa Endless Resolve Restoration Scripture. Kailangang masaksihan ng isa ang pagkamatay ng ibang tao bago maranasan ang kamatayan ng sarili sa wakas. Tulad ng sinabi ni Justin, may 2 uri ng tao sa mundo na pinaka-nakakatakot. Ang isa ay isang baliw dahil hindi siya magtatagal ng anumang takot, habang ang isa ay isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Iniisip ni Justin noon na hindi siya natatakot sa kamatayan dahil pinipigilan lamang ng kanyang puso ang kanyang instincts. Ngayon, na dumaan sa rebirth ng level 9, talagang naunawaan niya ang ibig sabihin ng kamatayan. Ito ay isang uri ng mahiwagang pag-unawa na maaari lamang maunawaan, ngunit hindi maipaliwanag sa pananalita. Ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ng lasing na lalaki sa kanyang alaala, maiintindihan mo ito kung gagawin mo, at walang masasabing makakatulong sa iyo kung hindi mo gagawin. Sa sandaling naunawaan ni Justin ang huling baitang, ang dati ng pinigilan na panloob na enerhiya ng Endless Resolve Restoration Scripture ay marahas na lumundag, lubos na pinipigilan ang lahat ng radioactive elements sa kanyang katawan na pumipigil sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Higit pa rito, naramdaman ni Justin na ang kanyang pangangatawan at kamalayan ay nagiging 2 beses na mas malakas kaysa dati.
Nang bunutin niya ang punyal mula sa kanyang puso, ni isang patak ng dugo ay walang tumutulo bago tuluyang gumaling ang sugat. May magandang naisip si Justin. Maaaring naabot na ng True Chi ng Endless Resolve Restoration Scripture ang pinakamataas na kondisyon nito, habang tila may walang hugis na hadlang na humaharang sa daan sa itaas ng tuktok. Naghinala si Justin na ang ikasyam na antas ay maaaring hindi ang tunay na pinakamataas na punto, dahil ang intensity ng True Chi ng level 9 ay maaari ng karibal sa kung ano ang kaya niya pagkatapos na iunsiling. Nangangahulugan ito na kapag ang panloob na enerhiya ay nasanay sa napakataas na taas, ito ay isang anyo ng enerhiya na posibleng tumugma sa mga banal na kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi na ang paglilinang ay maaaring magdala ng gayong kalakasan mula sa mga alingawngaw sa silangan noong sinaunang panahon. Mayroon bang nilalang na kasing lakas ng mga Diyos sa pamamagitan ng pagsasanay sa panloob na enerhiya? Masyadong maraming mahahalagang bagay ang naisip ni Justin. Sa kasalukuyan, ang pag-iral ng mga tao sa paligid niya ay biglang tila hindi gaanong mahalaga, dahil pakiramdam niya na siya ay pumasok sa isang ganap na bagong kaharian. Nang pinag-iisipan ni Justin ang mga random na kaisipang ito, ang 6 na tao mula sa Blue Storm at Vatican ay nagkatinginan. Nang makitang mukhang hindi kumibo si Justin, agad silang tumalikod at nagplanong umalis. Ano man ang mga pagbabagong pinagdaanan ni Justin, naramdaman nila na hindi ito isang bagay na kaya nilang hawakan. Gayunpaman, kahit na pinag-iisipan ni Justin ang iba pang mga bagay, lubos niyang alam ang sitwasyon sa labas ng mundo. Kahit isang patak ng tubig na bumagsak ay hindi nakaligtas sa kanyang sentido. I asked you guys to stay but you chose to oppose me. Then you shall stay forever. Sa sandaling matapos magsalita si Justin, nawala ang kanyang katawan para sa kanyang orihinal na posisyon. Pagharap niya ulit humarang siya sa harap ni Judy at ng iba pa. Bumuhos ang tubig ulan mula sa itaas, ngunit ng mga patak ng ulan ay lumapit kay Justin, lahat sila ay najam ng walang hugis na hood. Ito ay isang protective shield ng True Chi na natural na nabuo pagkatapos ng kanyang panloob na enerhiya na makamit ang full cycle. Tiningnan ni Justin ang maputlang mukha na si Judy at ang iba pa na ang buhok at damit ay basang-basa ng tubig ulan. Nakangiting kakaiba, sinabi niya, Judy, naalala ko na may proteksyon ka kay Aphrodite kanina, kaya nakatakas ka. This time, may isa ka bang anting-anting na bula? Iyong kamahalan Pluto, payagan mo kaming umalis kahit minsan. Ang tunay na nagtakda ng lahat ng ito para harapin ka ay si Noriko Okawa at ang dalawang taga-takamagahara na gustong maghiganti. Nagbigay lang kami ng tulong sa Technolo. Hindi na nakapagsalita si Judy dahil nakaramdam siya ng nakamamatay na aura na mas marilag kaysa sa ginawa ni Noriko Okawa kanina, na para bang nanggaling ito sa libu-libong tropa, sa sobrang pagpipigil ay hindi man lang niya maibuka ang kanyang bibig. Hindi ito ang nakamamatay na aura na naramdaman niya noong huling beses niyang nakilala si Justin, ito ay isang mas nakakapagod at nakatutok na mas hindi mapaglabanan kaysa sa pagpatay ng aura, tulad ng isang enerhiya na magpapalimos sa mga tao ng higit na awa. Hindi lang siya. Ang dalawa pang miyembro ng Blue Storm kasama ang 3 mula sa Vatican ay tila nakalimutang tumakbo at magrebelde. Ang True Chi of Justin's Endless Resolve Restoration Scripture ay malaya at baliw na umikot sa kanyang mga meridian. Dahil sa pambihirang tagumpay sa Rebirth, wala na siyang konsepto ng pakikiramay at karahasan sa pagkitol ng buhay. Ang naiwan ay ang pinakapuro, pinakakakilakilabot na aura. Tinanong ko lang kung mayroon kang protective anting-anting o wala. Dahil wala, kailangan mong mamatay ang lahat. Si Justin ay natapos na magsalita ng mahinahon. Casual, tulad ng pagkuha ng mga grocery mula sa merkado sa umaga, dahan-dahan niyang nilagpasan si Judy at ang iba pang 5 tao, na hindi gumagalaw. Nang lumakad ang figure ni Justin sa harapan ni Judy at ng cardinal na si Bruno, ang kanyang mga yapak ay katulad ng paglalakad. Walang makikitang kakaiba. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa courtyard. Paglampas pa lang niya sa pinto, ang 6 na tao sa likod niya ay may takot pa ring ekspresyon, dahil lahat sila ay biglang bumagsak sa lupa. Sa malamig na tubig ulan, kung tutusin ang sitwasyon, katatapos lang ng kanilang buhay. Napatulala si Okawa at ang iba pa sa loob ng courtyard.
Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung paano pinatay ni Justin ang mga tao sa labas sa pamamagitan lamang ng paglalakad sa kanila, hindi pa banggitin ni isang patak ng sariwang dugo ang makikita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.